Shalom, Shalom, my dear brothers and sisters. Shalom Aleichem. Today's readings, Catholic Bible readings. The first reading is taken from the book of the Acts of the Apostles in chapter 18, verses 1 to 8. And this is what it says. Paul in Corinth. After this, he left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. He went to visit them, and because he practiced the same trade, stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. Every Sabbath he entered into discussion in the synagogue, attempting to convince both Jews and Greeks. When Silas and Timothy came down from Macedonia, Paul began to occupy himself totally with preaching the word, testifying to the Jews that the Messiah was Jesus. When they opposed him and reviled him, he shook out his garments and said to them, "Your blood be on your heads. I am clear of responsibility. From now on, I will go to the Gentiles." So he left there and went to a house belonging to a man named Titus Justus, a worshipper of God. His house was next to a synagogue. Crispus, the synagogue official, came to believe in the Lord along with his entire household, and many Corinthians who heard believed, and we are baptized. The word of the Lord. Thanks be to God. Okay. The responsorial psalm is taken from Psalm 98. The Lord has revealed to the nations his saving power. Alleluia. Sing ye to the Lord a new canticle, because he hath done wonderful things. His right hand hath wrought for him salvation, and his arm is holy. The Lord has revealed to the nation his saving power. The Lord hath made known his salvation. He hath revealed his justice in the sight of the Gentiles. He hath remembered his mercy, his truth toward the house of Israel. The Lord has revealed to the nations his saving power. All the ends of the earth have seen the salvation of our God. Sing joyfully to God, all the earth. Make melody, rejoice and sing. The Lord has revealed to the nations his saving power. That is the responsorial psalm. Alleluia, alleluia. I will not leave you orphans, says the Lord. I will come back to you, and your hearts will rejoice. Alleluia, alleluia. The Gospel of the Lord according to St. John. Chapter 16, verses 16 to 20. Gospel according to St. John, chapter 16, verses 16 to 20. Glory to you, Lord. A little while, and you will no longer see me, and again a little while, later, and you will see me. Some of his disciples said to one another, "What does this mean that he is saying to us, a little while?
and you will not see me, and again a little while, and you will see me, and because I am going to the Father. So they said, What is this a little while, or which he speaks? We do not know what he means. Jesus knew that they wanted to ask him, so he said to them, Are you discussing with one another what I said? A little while, and you will not see me, and again a little while, and you will see me. Amen, amen, I say to you, will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. When a woman is in labor, she is anguish. Amen, amen, I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Okay, so shalom mga kapatid. Balikan natin ang first reading, ang Book of Acts. Sa mga hindi po nakakaalam, sa mga simpleng Katoliko lang at hindi nakakaalam, ang nagsulat po ng Book of Acts ay hindi po isang alagad, kundi alagad ng mga alagad. Ito ay sinulat ni San Lucas, mga kapatid. Si Saint Luke, na tinatawag na doctor, isa sa gospel writer, ay siya rin ang nagsulat nito ang Book of Acts. Acts 18 to 18:1 to 8. So makikita natin dito na sina Saint Paul, after this, he left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had ordered all the Jews to leave Rome. He went to visit them, and because he practiced the same trade, yun. So dito sa verse, makikita natin na si Saint Paul pala ay isang tent maker. So tent maker by trade ang ginagawa nila. Every Sabbath, he entered into discussion into synagogue, attempting to convince both Jews and Greeks. So ang pagpunta ni Saint Paul is sa synagogue ng mga Hudyo on every Sabbath. Yung kanilang araw na kung saan sila sumasamba, at the same time araw na hindi sila gumagawa. So it does not mean na si Saint Paul ay still practicing a Jewish practice. Hindi na siya, kasi na-convert na nga siya sa Panginoong Kristo doon sa Acts chapter 9, di ba? So pumapasok siya doon sa sinagoga not because he is still practicing a Jewish faith na nag-observe ng Sabbath on the 7th day, which is Saturday, but makikita natin dito na he is here going to synagogue not to observe the Jewish Sabbath, but because he wanted to convince the Jews na yung hinihintay nilang Messiah is no other than the Lord Jesus Christ, which is yan mismo dati bilang isang Pariseo, isang matalinong tao na Hudyo, na hindi niya ito tinatanggap. Natanggap niya lang ito nung nagpakita sa kanya ang Panginoon doon sa road to Damascus, doon sa Acts chapter 9. So, pumapasok siya dito sa sinagoga, it is not because he is still practicing the Jewish faith. Yes, of course, na andun yung gratitude ni Saint Paul. Kung titingnan natin, babasahin pa natin yung iba niyang mga sulat. But he is not here because he is observing the Jewish law. Kasi ang gusto niya lang is makonvince niya itong kanyang mga kababayan, ang kanyang mga kapwa, mga Israelita o Hudyo, na ang Mesiyas ay ang Panginoong Kristo na siya rin niyang tinatanggihan before. Diba? Kung makikita natin na si Saint Paul, thank you Inday sa Rose, si Saint Paul, na makikita natin na si Saint Paul na noong sa Acts chapter 8, doon sa unang martir na si Saint Stephen, ang mabalabal na mga taong bumato kay Saint
Stephen ay nasa kanyang mga kamay at kasang-ayon sa dun sa kamayatayan ni Saint Stephen. Then nagiging masigasig pa yung gusto ni Saint Paul na ipakulong, hulihin yung mga sumasampalataya. Diba? May sulat pa nga siya galing sa mga leader Hudyo. But along the way, sa Acts chapter 9, kung babasahin niyo po doon, makikita doon sa Acts chapter 9, nagpakita sa kanyang Panginoon na kung saan nahulog siya sa kabayo at nakakita siya ng liwanag na hindi kayang matitigan, and because of that ay nabulag siya ng 3 araw. So, after that encounter of Saint Paul sa Panginoong Jesucristo doon sa road to Damascus is nagkaroon siya ng turnaround. Nagkaroon ng 180 degrees turnaround yung kanyang buhay. Na-convert siya at dito nga pumapasok siya sa sinagoga ng mga Hudyo, not because he is still observing the Jewish law, but because he wanted them to convince that our Lord Jesus Christ is the Messiah, which is many of them until now is waiting for the Messiah. But they failed to recognize that the Messiah is the Lord Jesus Christ already. Though, sabi ni Saint Paul, kung babasahin din natin doon sa Romans chapter 11, makikita naman natin yung paliwanag niya, basahin niyo for your own self. Makikita naman natin yung paliwanag niya doon na tayo daw na mga hintil ay huwag magmalaki na nung ang totoong sanga ay hindi tumanggap sa Panginoong Jesucristo. Doon makikita, basahin niyo po sa Acts 11, sa Romans chapter 11, napakalinaw po ng paliwanag na Saint Paul doon. Bakit sinabi ko na pumasok sa Saint Paul dito sa, thank you, Inday. Pumasok sa Saint Paul, praise the Lord. Pumasok dito sa Saint Paul sa sinagoga, hindi para siya ay makiisa doon sa pagsamba, but he wanted them to convince them bilang pagmamahal at pagmamalasakit na ang Panginoong Jesucristo ay siyang Mesiyas. Paano natin ma-confirm yan, mga kapatid? Kasi dito sa Galatians chapter 3, ang Galatia ay kanyang sulat sa mga mananampalataya sa Galacia. San Pablo nagsulat nito. Ang sabi niya, sa verse 10, sabi niya, so, pagpapakita ito na si Saint Paul is no longer practicing a Jewish faith. Though alam naman natin, natural yung gratitude niya na sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay nagmula sa mga Hudyo, so hindi naman nakakonect pa rin naman yun. Pero hindi nakatulad ng dati na he is very strong or very zealous ang pagpapractice na ni San Pablo ng pananampalataya. Dito sa Galatians chapter 3, ang sulat sa Galatia ay sinulat po ni Saint Paul sa mga mananampalataya sa Galatia. Sabi dito sa verse 10, "For all who depend on the works of the law are under a curse. For it is written, Cursed be everyone who does not persevere in doing all the things written in the book of the law." So, ibig sabihin, pinapakita ni Saint Paul na he is no longer, hindi na siya nananangan sa pagsunod sa kautusan sapagkat sinasabi sa banal na kasulatan sa kautusan na sumpain ang mga tao na hindi tumutupad ng lahat ng nakasaad sa kautusan. So, ibig sabihin, pumunta lang doon si Saint Paul for them to know that the Messiah we are waiting is the Lord Jesus Christ. So, yan yung gustong iparating ni Saint Paul sa mga taga-Galacia, taga-Corinth, doon sa Acts. Doon sa sinasabi niya sa Acts, sa pinangaralan niya sa Acts chapter 18, verse 1 to 8, na sa kanyang pagpasok sa sinagoga. Yan. Then dito sa gospel, kasi kung itong sa gospel naman, sa John chapter 16 verses John chapter 16 verses 16 to 20, makikita natin dito na
Sinasabi ng Panginoon na for a little while, sabi rito, a little while and you will no longer see me, and again a little while later you will see me. So some of his disciples said to one another, what does this mean that he says to us, a little while and you will not see me, and again a little while you will see me, and because I am going to the Father. So they said, what is this little while, or which speaks? We do not know that he means. So Jesus knew that they wanted to ask, so he said to them, are you discussing with one another why I said a little while and you will not see me, and again a little while you will see me? Amen, amen. I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. Yung kung makikita natin na pinapakita ng Panginoon yung about sa yung malapit niya ng pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, at ang kanyang paglilibing at ang kanyang muling pagkabuhay, di ba? Yun naman yung little while na sinasabi ng Panginoon na sa maiksing panahon ay hindi niyo ako makikita, at later sa a little while din makikita niyo ako muli, para na nagkaroon sila ng kalituhan. Pero the Lord Jesus Christ is referring to his death and resurrection, na kung saan nakita natin after 3 days and he was resurrected, and then nagpakita siya sa kanyang mga alagad at nagtigib sila ng kagalakan. Makikita naman natin yun. Pero may isa pang ibig sabihin nito na a little while, sapagkat ang sinabi nga dito sa verse 20, sapagkat siya ay babalik na sa Ama. You will weep and Amen, amen. I say to you, you will weep and mourn while the world rejoices. You will grieve, but your grief will become joy. And then dito may sabi niya, sa verse 17, so some of his disciples said to one another, what does this mean that he is saying to us, a little while and you will not see me, and again a little while you will see me, because I am going to the Father. So, ang makikita naman natin na kahit sa ating pananampalataya, sa ating Apostles' Creed, na ang Panginoong Kristo ay umakyat sa langit, at makikita naman natin doon sa mga previous gospel bago dumating dito sa John chapter 16, doon sa John chapter 14 ay sinabi niya doon sa kanyang mga lagad, di ba? Yung prior yung pinakasikat na verse doon na John chapter 14 verse 6, na sabi doon ay pupunta na siya sa Ama at ibaganda niya tayo ng ating matitirahan, ng ating paroroonan, at babalik siya. So, isa rin yun sa mga little while na sinasabi ng Panginoon. Pero yung little while na yan, kung titingnan natin sa human standard natin, parang ang napakatagal na, mga kapatid. Napakatagal. So, kasi nangako ang Panginoong Kristo, di ba? Umakyat siya sa langit. Yung sabi nga, kung nabasa na ninyo dito sa online, yung sabi nga is yung prophecy about his birth ay natupad. Okay? And then, yung prophecy about his crucifixion natupad. Isaiah 53. Ang birth niya, Isaiah 7:14. And then, Isaiah 9:6. Then, pero yung pagbabalik niya ay hindi pa natutupad. But nakikita natin na sinabi ng banal na kasulatan na ang Diyos ay di sinungaling katulad ng tao. Sa Numbers 23 verse 19, di ba sinabi yan doon? Na kung ano ang kanyang sinabi, ito basahin natin, Deuteronomio chapter Numbers 23 verse 19. Numbers 23 verse 19, sabi dito, ang Diyos ay di sinungaling tulad ng tao. Anumang sabihin niya ay kanyang gagawin, kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. So nangako ang Panginoong Kristo na siya ay babalik at siya ay babalik. Kaya nga palagi nating pinapaalala sa atin, laging pinapaalala sa banal na misa,
Si Kristo ay namatay, yung acclamation, yung memorial acclamation. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. That is very strong profession of our faith natin. At ito nga sinasabi dito sa Numbers 23:19. Ito yung isa sa little while na hinihintay natin until today, na hanggang ngayon hindi pa rin bumabalik ang Panginoon sa Kristo. Then doon sa Hebrew chapter 10 verse 23, buksan niyo po yung Bible niyo. Sa Hebrew, kung si Brother Eli Soriano pa, ang pagbabasa ay Hebreo. Kasi Kapampangan, di ba, wala silang H. Hebreo. So dito sabi sa Hebrew chapter 10 verse 23, mga kapatid, sabi dito. Ito magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. So, kung ano man yung ipinangako ng Panginoon sa Kristo ay mapanghawakan yun. Kasi kung papaanong natupad yung kanyang mga sinabi, ang marami sa kanyang sinabi, nagkaroon ng katuparan, much more itong kanyang muling pagbabalik. So, isa yun sa mga little while na mangyayari. Pero sa atin, natural, parang ang tagal-tagal na. Anong klaseng little while yan? Ang tagal-tagal. Diba parang, ano ba naman yan? Kung sa ating standard is, napakatagal. Ibiranahan natin dito sa book, Gospel according to Psalm, dito sa Psalm chapter 90 verse 4. Dito sa Book of Psalm palma, ang sanlibong mga taon ay parang bang isang araw sa mata mo, Panginoon. Isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. So you see, so Psalm 90 verse 4, makikita natin na yung standard natin when it comes to time is different from our standards. Kaya yung little while ng Panginoon, it seems to us is very long, very boring, very nakakawalan ng pananampalataya. Actually, totoo yan. Kasi kung titingnan natin dito sa Luke chapter 18, yung parabola or kwento na ginawa ng Panginoon, na ikinwento niya about dun sa persistent widow, tinuruan niya tayo na, ito, Luke chapter 18 verse 1 to 8, sabi niya, isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalan ng pag-asa. Sinabi niya sa isang lungsod, ay isang hukom na walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao. Sa lungsod din iyon may isang biyuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon, ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang ginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. At nagpatuloy ang Panginoon, pakinggan ninyo ang sabi ng masamang hukom na yun. Ngayon, ipagkakait kaya ng Diyos ang katarungan sa kanya mga hinirang na dumaraing sa kanya araw-gabi? Sila kaya paghihintayin niya ng matagal? Sinasabi ko sa inyo, agad niyang ibigay sa kanila ang katarungan. Yung sa last part ng verse 8, ito ang magtaka kayo. Ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao, may madaratnan pa kaya siyang mga taong may pananampalataya. You see? Bakit? Yan yung lagi kong napapansin at lagi kong inuulit-ulit. Why in this parable about persistent pray, about teaching us to be a persistent in prayer, bigla niyang dinugtong na sa kanyang pagbabalik, meron kaya siyang mga mararatnang sumasampalataya sa kanya. Di ba? Hindi niyo napansin yun? Bakit niya idinugtong yun? Bakit most of the time na kapag hindi na dumarating, hindi tinutugon yung ating panalangin, is yan yung mga pagkakataon na nangihina tayo, nagbabackslide tayo, tumatalikod tayo sa Panginoon. Sinasabi natin, hindi totoo ang Diyos.
Kaya nga may tanong sa dito sa kanyang muling pagbabalik kaya ay may mararatan kaya siyang sumasampalataya sa kanya. Di ba? Yun yung walang katyagaan sa paghihintay kasi parang tila hindi naman tinutugon, tinitigilan na yung panalangin. Kasi hanggang ngayon di pa rin dumarating ang Panginoon, hindi na sumasampalataya sa Panginoon. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, very clear, very strong word. Sa aking pagbabalik, meron kaya akong mararatnang nananalig sa akin. You see? Kaya ito yung little while na sa atin, sa tingin natin, is very long, very Pero doon sa sinabi na kanina sa Psalm 90 verse 4 na ang 1,000 taon ay tila isang araw lang sa Panginoon, mga kapatid. At sinuportahan din uli yan, inulit yan ulit doon sa 2 Peter chapter 3. Tingnan niyo, buksan niyo po yung Bible ng 2 Peter, 2 Pedro, chapter 3. So, last part ng Biblia ninyo. Kasi mayroong mga naghahanap ng 2 Peter doon sa bandang unahan ng Genesis. Sabi dito, sa verse 8, sabi dito, sa 1 Peter chapter 3 verse 8, ngunit huwag ninyong kalimutan ito, mga minamahal sa Panginoon. Ang isang araw ay 1,000 taon at ang 1,000 taon ay isang araw lamang. Ang Panginoon na hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng akala ng ilan. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Kaya nga yung little while na yun, pangako ng Panginoon yun, nababalik siya at babalik siya. Kung yung dalawa na propesya about Him were fulfilled, and He is coming back soon to be fulfilled, though itong ating ibang mga kababayan or mga separated brethren, ay walang tigil na magbigay ng petsa ng sinasabing rapture kuno. Yung rapture na sinasabi ng mga Protestante is different dun sa view natin sa tinatawag ng parousia or the final coming of the Lord Jesus Christ. Sinasabi natin final coming, hindi second coming, kasi kung second coming, parang may tendency, meron pang third coming, fourth coming, fifth coming, final coming. Dito sabi, very clear, 2 Peter chapter 3 verse 8. Ang verse 9, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Hindi nagpapabaya ang Panginoon sa kanyang pangako. Binanggit na natin kanina sa Numbers 23 verse 19. And then, dito sa Hebrews chapter 10 verse 23, and then dito sa 2 Peter chapter 3 verse 9, ang sabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako, tulad ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangakong iyon alang-alang sa inyo. Yan, alang-alang sa atin. Binibigyan niya ng pagkakataon ang lahat na makapagsisi at magbalik loob sa Diyos sapagkat hindi niya nais na kayo'y mapahamak. So you see? Kaya doon pala kinuha yung kasabihan na masamang damo, matagal mamatay. Bakit? Hindi because sa kasamaan mo kaya matagal kang mamatay, kaya patuloy ka nagpapakasama. It is because God is giving you a chance na ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon. Hindi nais ng Panginoon na pahamak ka. Yan yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 2 verses 3 and 4. Ang sabi dito sa 1 Timothy, sa sulat ni San Pablo kay Timoteo, sa unang sulat niya kay Timoteo, chapter 2 verses 3 and 4. Okay, sabi dito sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4, ito ang mabuti ang nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Okay? Sa Diyos na ating tagapagligtas. Try to imagine that it's shameful referring to our Lord Jesus Christ. Siya yung ating tagapagligtas, Diyos na ating tagapagligtas. Na ang ibig ay maligtas ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan. So you see, na ang ibig ang lahat ng tao ay makaalam ng katotohanan, ay maligtas at makaalam ng katotohanan.
So, hindi niya nais na tayo ay mapahamak. He wanted us to be saved. He wanted us to be with Him. Actually, ang impyerno, kung mabasahin niyo sa Matthew 25, 36 to 46, ang sinabi doon na ang impyerno pala ay hinihanda sa kadyablo at sa kanyang mga kampon. Pero, kung patuloy tayo sa ating pagkakasala, mga kapatid, magiging parte din tayo doon, bagamat sana para lang yun sa diablo. Basahin niyo sa Matthew 25, 36 to 46, makikita niyo doon sinabi doon na ang impyerno ay hindi para sa atin, ay para sa diablo at sa kanyang mga kampon. Ngunit kung patuloy tayo sa ating pagkakasala, then makakasama tayo ng diablo doon instead ng Diyos na makakasama natin. So you see, makikita natin. And then yun yung little while na hinintay natin ngayon. Isa sa little while. Kasi yung little while na namatay siya at muli nabuhay, nakita siya ng mga alagad. Pero isa pa siyang little while na sinasabi na sa kanyang pagbabalik at tila sa atin is napakahaba. Pero sinagot naman ng banal na kasulatan sa Psalm 90 verse 4 at sa 1 Peter chapter 3 verse 8 na ang 1,000 taon pala ay parang isang araw lang sa Panginoon. So, different yung standard ng Panginoon sa atin. Different yung timetable ng Panginoon sa atin. Mayroon pa isa. Ano yung masabi sa Isaiah 55. Basahin natin na. Isaiah 55. Pinapakita dito na iba ang standard ng Panginoon sa standard natin, sa timetable natin, iba. Isaiah 55 verses 8 and 9. Buksan niyo ba sa Bible niyo po? Isaiah in English. Isaiah 55 verses 8 and 9. Ito sabi dito. Nakita niyo na po? Ang sabi, verse 8, ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. My ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Sabi ito, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan at ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. So you see, different ang timetable ng Panginoon. Kaya nga hindi siya masasakop ng kung anong standard na gagamitin natin sa Kanya. He is beyond that. He is beyond everything. Kaya nga nakakatawa kung nakakatawa na sinasabi nila ang Diyos ay tatlo since na ginagamitan nila ito ng 1 plus 1 plus 1 plus 1. Ang Diyos daw ng Katoliko tatlo. Equals 3. Hindi mako-contain ang Diyos sa any mathematical formula that we have. He is beyond everything. Isaiah 55, 8, and 9, the standard of the Lord is different in ours. Maging sa taon, sa oras, o sa panahon, maging sa kung ano yung standard natin sa pagtingin, iba rin yung standard niya. Diba? So doon sa 1 Samuel chapter 16 verse 7, huwag mong tingnan ang kanyang kakisigan o kanyang kakisigan o ang kanyang kagwapuhan. Ang tinitingnan ko'y hindi panlabas na anyo, kundi kung ano ang nasa kanyang puso. So you see, pinapakita talagang iba yung pamantayan ng Panginoong Jesucristo. Iba yung pamantayan ng Diyos kaysa pamantayan nating mga tao. Kaya hindi natin siya dapat ikulong sa kung ano-anong mga mathematical formula or kung ano yung standard na meron tayo because God is beyond that. Di ba nakwento ko na nga sa inyo yung bata? Nung nakalipas na araw na kwento ko na sa inyo na yung bata na naggumagawa siya ng balon na maliit sa gilid ng dagat.
At nung nakita na siya ni San Agustin, bata, anong ginagawa mo? Sabi niya, gusto ko ilagay dito ang tubig ng dagat sa balon na ginagawa ko. Ang sabi ni San Agustin, sabi niya, you cannot feel that hindi mo pwedeng mailagay ang kabuuan ng dagat diyan, kalawakan ng dagat diyan, sa maliit mong balong ginawa. Ano ibig sabihin nun? Na-realize din ni San Agustin kasi sa talino niya, na-realize niya rin na ganun din ang Diyos. Hindi natin maisiksik ang Diyos sa ating maliit na utak. Kaya He is not bound of any mathematical formula. Mga kapatid. So, yun yung little while that until now is hinihintay natin. Which is, yan yung lagi nating pinaprofess sa Apostles' Creed, sa I believe in God. And then, doon sa memorial acclamation, si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. At binabanggit pa yung Titus chapter 2, yan yung laging sinasabi din ng pare doon sa isang part ng misa. Ewan ko kung memorize nyo yan, Tito or Titus chapter 2 verses 14. And Thessalonians sa Titus chapter 3. Titus chapter 3 verse 14. Yan. Titus chapter 3 verse 14. Ang sabi rito, mali. 13. Titus chapter 2 verse 13. Titus chapter 2 verse 13, final na. Sabi rito, habang inihintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kalulatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Inulit na naman ni St. Paul. Kanina binanggit natin doon sa 1 Timothy chapter 2 verse 3 and 4 na si Jesucristo. Yan. Di ba binabanggit lagi yan sa banal na misya? As we await a joyful hope for the coming of our Lord and Savior Jesus Christ. Diba? Then i-recite natin, for the kingdom and the power and glory are yours now and forever. As we await, diba, laging binabanggit yan. Ibig sabihin, doon pa lang sa banal na misa natin, pinapahayag natin sapagkat naniniwala tayo dyan na a little while we will see again the Lord. At yan yung sinasabi ulit niya, sinabi ni St. Paul, sinulat din doon sa 1 Thessalonians chapter 4. Dito sa chapter 4, mga kapatid, basahin niyo po. Verse 13, ito yung, kung gusto niyo ng kapag hindi kayo handa sa pagbabalik ng Panginoon, talagang ito yung basahin niyo during, tawag dito, Halloween. Kasi di ba, mahilig kayo gumawa-gawa ng mga kakatakutan. Dito sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 13, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang katotohanan tungkol sa mga namatay na upang hindi kayo magdalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Dahil naniniwala tayong hindi tayo nagdadalamhati tulad ng mga taong walang pag-asa. Yung mga taong hindi pala sumasampalataya, walang pag-asa yun. Mga walang pag-asa or hindi umaasa. Dahil naniniwala tayong sa Jesus ay namatay at muli ang mabuhay, na naniniwala din tayong bubuhay ng Diyos upang isama kay Jesus ang lahat ng mga namatay na sumasampalataya sa Kanya. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo, tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauna sa mga namatay na. Verse 16, sa araw na iyon ay marinig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trumpeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa. Sabi nito, mula sa langit na sumisigaw, ang mga namatay ay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhay muna. Pagkatapos tayong mga buhay pa at natitira ay titipunin na sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailan. So you see, yun yung little while na isa pang little while na hinihintay natin.
ang pagbabalik na muli, ang maluwalhating pagbabalik ng Panginoong Kristo. At ang pagka-describe dito sa Revelation chapter 1 verse 7 and 8 sa kanyang muling pagbabalik ay very strong. Sabi dito, sa pahayag o revelation sa huling aklat ng Biblia, buksan niyo po yung Bible niyo. Pahayag sa huling aklat sa Biblia. Sa huli, wag sa unahan ang pahayag. Okay, sabi dito, very strong ito mga kapatid. Hallelujah. Sabi dito, tingnan ninyo, dumarating siyang nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat. Sabi dito, pati ng mga tumusok sa kanya. Wow. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya magkagayon nawa. Amen. You see, tatangis ang lahat ng lipi sa balat ng lupa magkagayon nga. Amen. Sa pagkakita natin sa Panginoon, dumarating with His entire legion of angels. Doon sa 1 Timothy chapter 4 na nagtotrumpet sila. Hindi natin alam kung anong sistema o style ng kanilang trumpet, Birin mo, kung million of angels may trumpet na tutunog, di ba? The entire world will shock. Narinig natin yun, makikita ng lahat. Iiyak daw ang lahat ng lipi sa balat ng lupa. Tayo na mga Kristiyano, tayo na mga sumasampalataya sa Panginoong Kristo, tayo na mga naghihintay sa kanyang muling pagbabalik ay iiyak din. Not because of fear, but because of fulfillment, but because of joy, that what we profess and what we believe has come true. Di ba? Iiyak tayo. But those who do not believe, but those who do not put their trust to the Lord Jesus Christ, but those who do not believe that the Lord Jesus Christ will come back again because they think it is just a fable, a fairy tale, a myth, iyak din. At ang kanilang pag-iyak ay iyak ng kalungkutan, iyak ng takot, iyak ng pangamba. Iyak kasi iyak ang lahat eh. Di ba? So tayo na mga Kristiyano, tayo na mga sumasampalataya, iiyak sa kagalakan. Iiyak sa fulfill. Nag-iiyak na, thank you Lord, you fulfilled what you promised for us. They will return. See, mga kapatid. So yan yung sinasabi ng Panginoon at a little while. So, patuloy, katulad sa babaeng balo, sinabi doon sa huling part ng sinabi ng Panginoon doon sa Luke chapter 18, na nawa sa kanyang muling pagbabalik ay may maratnan siyang sumasampalataya sa kanya. At patuloy tayong magtiyaga, patuloy nating panghawakan yung pangako ng Panginoon. Sapagkat siya na nangako ay tapat. Hebrews chapter 10 verse 23 and Numbers 23 verse 19. And then hindi siya sinungaling. Kung anong kanyang sinabi ay kanyang gagawin. Kaya nga ang isa sa sinabi ng Saint Paul sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, ito yung dapat memorize natin to para motivation sa atin. At the same time, dapat memorize natin to. I-memorize natin. Ang tawag namin dyan dati nung sa baptist pa kami ay tinatawag lang memory verse. Dapat may memory verse tayo. Every day, let us try to have a memory verse. Dapat ganon. Maging turo yun kahit sa ating mga magulang, no? Mga magulang na Katoliko. Kasi ibang mga sekta, mga kapatid, mga bata, pa ang kanilang mga bata, mga anak is, tinuturuan nila ng mga memory verses. May mga na-memorize sila na verse. So, sana tayo tinuturo din natin sa anak natin, din na yung mga anak natin bata pa natutunan is yung paglaro ng mga ML, na kung ano-anong laro sa cellphone. Sana turuan natin sila to memorize verses in the scripture, in the Bible.
Not kung ano-ano yung ituturo natin. Mas natututo pang batang-bata pa, ilang taon pa lang, is grabe na tumawak ng cellphone. Instead na matuto sila patungkol sa pananampalataya, ay balik iba yung natutunan. So sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, sana ito yung magiging motivation natin, ito yung magiging memorize natin, para ito ay ating mapanghawakan, ito yung mag-motivate sa atin na patuloy na hello Glens Marianas, okay. Ito yung mag-motivate sa atin patuloy na magiging masigasig sa ating paglilingkod sa Panginoon. Ang sabi dito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag, maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So yung pagpapagal natin, mga kapatid, sana ito yung magiging motivation natin to continue to serve the Lord, to continue and wait for the Lord for His final coming. Magpakatatag sapagkat itong ginagawa natin na paglilingkod ay hindi masasayang para sa Kanya. Then, sabi pa rito sa ating paghihintay, ito ang sinasabi ng Panginoon is Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Sabi rito, sa English na lang para mas maganda yata ang word sa English. Isaiah chapter 40 verses 28 to 31. Verse 28, do you not know, or have you not heard? The Lord is the eternal God, creator of the ends of the earth. He does not faint nor grow weary, and His knowledge is beyond scrutiny. Yan, katulad din yung binanggit natin kanina. He gives strength to the fainting, for the weak. He makes vigor bound. Do young men faint and grow weary, and youth staggers and fall? They that hope in the Lord will renew their strength. They will soar as with eagle's wings. They will run, not grow weary, walk and not grow faint. Dito sa verse 31, alam niyo ba na ang isang translation is wait. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall walk and not be weary. They shall walk and not be weary. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. You see, ang ginamit na term doon is wait. Bakit dito hope? Salungat ba? Hindi. Kasi every time na hihintay ka, ay umaasa ka na darating yung hinihintay mo. So sa ating paghihintay, kapag manatili tayo sa Panginoon, ay bibigyan niya tayo ng lakas para magpatuloy sa ating paghihintay. At hindi tayo manghihina, hindi tayo mapapagod, hindi tayo mapapagal. Kaya magpatuloy tayo. At sinabi doon ng Biblia sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo't magpakasipag para sa gawain sa Panginoon. Yamang alam ninyo na hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. So yun mga kapatid, hindi masasayang yung ating pagpapagal para sa Kanya. Neil, you're late. Good morning. So yan na mga kapatid, na this is the little while, yung little while na una, na sinasabi ng mga Panginoon para sa alagad, na hindi siya makikita. Kalaunan ay makikita siya, yun yung tinutukoy niya sa Kanyang resurrection. At ang ikalawa is yung sinasabi niyang little while na hindi natin siya makikita, but little while we will see Him again in His final coming. At sa final coming na ito ay He's not anymore our Savior katulad ng Kanyang unang pagdating, but He is our Judge.
Yan sinasabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10. And then doon sa Matthew chapter 25 verses 36 to 46. Mga kapatid. So yun yung sinasabi ng Panginoon. So, yun yung ating panghahawakan sa ating pag-iintay. Let us hold on to that. Yung Isaiah 40 verse 31 and then yung 1 Corinthians chapter 15 verse 58. So that is by now, my dear brothers and sisters. So shalom, and may God bless us and protect us today and all our loved ones, including all our possessions, as well as our mga taong malalapit sa atin. Ingatan, gabayan, patubayan tayo ng Panginoon. Ligtas sa mga mabigat na mga pagsubok, sa mabigat mga karamdaman, at sa mga anumang mga sakuna. At ipagkaloob niya nawa sa atin ang ating mga pangailangan, financially, materially, physically, and spiritually. Ay i-bless nawa tayo ng Panginoon at pagpalain ang gawain ng ating mga kamay at ang mga tao makakasalamuhan natin sa araw na ito. So, shalom, that is by now mga kapatid. May God bless us all. Amen. Thank you sa lahat ng nag-like at mga nag-comment or sa mga ayon at nagbigay ng gifts at kung mayroon man nag-follow, maraming salamat po. May God bless us all. Thank you.